Good morning. It's 9 o'clock here at GCF Montalban. Welcome to our worship service. You know, I was trying to open my cell phone this morning and I asked ChatGPT. You know, my question was, what is a well-spent life on earth? Biblically, in one sentence. It says here, biblically, a well-spent life on earth is one lived in faithful obedience to God, marked by love for Him and others, humble service, and perseverance in faith until the end. Diba? So, who are willing to stay until the end? Amen. Sa mga nanonood po sa ating online feed, good morning po sa inyo. Welcome to GCF Montalban. As we continue, allow me to read to you the book of Psalms, chapter 37, verse 3 to 5. It says here, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Let us pray. Father in heaven, thank you for this privilege of worshiping you. Maraming salamat, Panginoon. Purify our heart, O Lord, so that we will be able to be of serving you this morning, worshiping you, giving back all the glory and honor. We continue to pray for our worship team. We continue to pray our messenger this morning. We continue to pray the congregation of this church. May we continue to be blessed by your glory. May we continue to be blessed by your story. May we continue to be blessed as this will lead us to bless other, O Lord. Maraming salamat. We lift everything to you in Jesus' name. Amen. Good morning. Napakasayang pagmasdan ng mga anak ng Diyos ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Because the Lord inhabits the praises of His people. Amen? Pagnilayan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan na walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sa pag-ibig niyang walang katulad, ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Tumayo po tayo. Sama-sama natin awit. Salamat, salamat.
ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling. Mamisang pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Napakasaya sa piling mo, Panginoon. Before we sing this next song, I just want us to take a moment and think about how good God has been in every season of our lives. His life has been steadfast, carrying us through countless mountains and challenges. This song is our opportunity to simply say, thank you, Lord, for your unwavering friendship and faithfulness. Awitin po natin ito. Been so good. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. Promises you've made
God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Come on, church. Let us sing. Listen. What a friend. How you Di ba't mabuti ang Diyos? Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hayaan po natin ang awiting ito ay isang personal na panalangin natin para sa Kanya. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugo
Diyos di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, Minsan pa, ikaw lamang aming Diyos. ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Kay buti mo. Salamat, Panginoon. Kay buti mo. Kay buti mo. Thank you. You may all sit po. Please join me in prayer. Father in heaven, you are truly gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. You are good to all, and your mercy covers everything you may made. Thank you, Lord, for the love beyond our understanding. You sent your Son to show us how serious you are about saving us and to remind us that hope has been promised since the time of Abraham. Lord, we humbly come before you, Lord, asking for forgiveness for the times that we have neglected your word. Forgive us for caring more about how we appear to others than how we appear to you. Forgive us for prioritizing leisures and distraction over spending time with you, whether through our gadgets or other pursuits. Lord, open our eyes to how easily the world steals our time and divert us from what is truly eternal. Thank you, Lord, for the opportunity to lift up our government in prayer. We entrust them into your hands, knowing that you see them fully and understand their hearts. We ask for your wisdom to guide them, wisdom that brings them closer to you, wisdom that leads to salvation. Help them find their true comfort in you, Lord, not in their positions, and remind them that any wrongdoings will not go unpunished. Lord, we also thank you for the hearts of our pastors and church leaders who desire to seek you more despite any struggles that they are experiencing. Leading your flock is never easy, but recognize it requires a heart committed to you, a heart that trusts and loves you completely. Lord, please guide them and let your word be their light as they lead our church with humility and faith. Finally, Lord, we thank you that we can pray for our pastor. Lord, cover him with a renewed desire to seek you more deeply. Help us, Father, to listen attentively when he speaks your word today. May the glory of God endures forever and ever. In Jesus' name, amen.
For our scripture reading, let us all open our Bibles to the book of Genesis, chapter 32, verses 22 to 28. Again, Genesis chapter 32, verses 22 to 28. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. That night, Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and the man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched, as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Then the man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." May the Lord add blessing to the reading of His word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat at good morning din sa mga nasa online, no, sa Facebook Live. Pakibati na yung katabi, magandang umaga mga kapatid. Nice to see you again at it is second Sunday pa lang ng January at tayo po ay nasa tema ng paano nga ba tayo makapagpapasimula ng tama. Yun po yung ating tatalakayin for this morning, last Sunday ay tinalakay po natin yung fresh start. Ewan ko lang kung paano nyo po sinimulan ang inyong bagong taon. Siguro ilan sa atin dito ay talagang tinry magsuot ng damit na kulay white. Ayan, kasi off-white daw, tinignan ko, para daw clarity and fresh start. No? Kaya wala akong off-white, kaya nag-blue na lang. Or ilan sa atin dito kumain, ng 12 tinatawag natin mga bilog na prutas. Sino dito? Ayan, ayaw aminin pa, nakapost po yan sa Facebook nyo. Sinuwerte po ba kayo? O sinuwerte yung binilahan yung nagtinda at naubos ang paninda, di ba? Or kayo po'y sumama sa prosesyon kahapon. Talagang, alam nyo, nagtatanong ako bakit January? Siguro dahil para maging maganda yung taon nila, sa Jesus Nazareno. Tama ba? Pumunta po ba kayo doon? Ako po natutuwa dahil 9-point-something million daw ang pumunta. Ibig sabihin nun, marami pang mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya po, marami pang maliligtas. Tama po ba yun? Yun lang po yung doon, yung blessing doon. Nakita natin na marami pang kailangan nating abutin at dalhin sa Panginoon. Amen po ba? Kung ano man yan, mga kaibigan, para gumanda yung simula natin, mga kapatid, tandaan po natin that we cannot have a new beginning if we do not properly deal with our past. Ano man ang gawin nyo po, kung hindi nyo talaga ayusin yung mga nakaraan natin, ito po hindi tayo magkakaroon ng magandang simula. Amen? So tayo po muna ay manalangin. Let us pause for a while. Let us pray, Lord. Thank you for this privilege to hear your word this morning. Help us, Lord, to understand it, Lord. May you speak to us personally, Lord. Hindi po yung boses ko, kundi yung boses mo po ang marinig po namin sa umagang ito, Panginoon. Dalhin niyo po kami sa tunay na pagkakatuto at pagbabago na sa iyong kapangyarihan lang mararanasan po namin.
Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil ang tatalakayin po natin ay paano nagkaroon ng bagong simula si Jacob. Kasi ito po yung buhay ni Jacob at yung binasa po natin, it is just a turning point. Although, pwede po nating gamitin na sermon na yan, no? Yung Genesis chapter 32. Pero titignan natin ito as a whole in the story. No? Remember, si Jacob po ay anak ni Isaac. Diba? Sabi doon, Abraham, Isaac, and Jacob. Siya po yung anak ni Isaac na may kakambal na si Esau. At siya po, ang nanay nila si Rebecca, mga kapatid. So, pinapaliwanag ko lang, baka hindi tayo familiar sa family nila. At si Esau ay isa pong man of field. Ibig sabihin, ang trabaho niya ay kumukuha ng mga tinatawag na hayop, hunter po ito. Talagang siguro brusko to, no? Talagang matipuno. Pero si Jacob naman, siya po ay pastol. At ang maganda sa kanya, siya po ay homebody lang. No, at magaling magluto. Ayan, sino dito yung mga lalaking homebody lang, no? Ayaw, kumbaga ngayon sa panahon natin yung mga work from home ito. Si Jacob, no po, sa bahay lang. Pero mga kapatid, one time si Esau ay nangangaso, talagang pagod na pagod, umuwi ng bahay at ano nangyari? Gutom na gutom po siya at naamoy niya yung niluluto ni Jacob. Kaya po ano nangyari? Humingi siya. Nang sabi na, a bowl of stew. Sabi sa English po ba? Parang sa atin na ito po parang lugaw na masarap. No? Humingi siya, sabi ni Jacob, dahil si Jacob po sa Hebrew, word po yan, ang Jacob po ay deceiver, mga kapatid. Dinaya niya yung kapatid niya, yung kakambal niya. Ayan po, no? Para naalala ko yung kakambal ko, no? Ako kasi, parang si Jacob, pangalawa, Ano lang, 2 minutes lang yung pagitan namin, no po? Siya yung nauna. So, si Jacob po, no, humingi ng at sabi ni Jacob, sandali lang, bibigyan kita nito. Kaya lang, yung birthright. Remember, sa mga Hudyo, sa Israel, yung birthright po, yung panganay, siya po yung merong matatanggap na pagpapala. Kumbaga, lahat ng blessing sa tatay, siya makakakuha. Kaya ano sabi ni Jacob? Ibigay mo muna bago kita bigyan ng bowl or ng tinatawag na niluto ko. Pumayag po ito si Esau. Kaya later on, nung mamamatay na po si Isaac, no, malabo na mata, doon na pumasok with the help of his mother, si Rebecca, kasama niyang gumawa ng paraan para matanggap ni Jacob yung blessing. Ano nangyari? Sabi ng tatay niya si Isaac, what is your name? Sabi niya, ewan ko paano ginaya yung kapatid, siguro Esau. At pinahawakan niya dahil nga si Esau po'y matipuno at mabalbon, no? Ginawa niya lahat at siya po'y nakatanggap ng firstborn na blessing, no po. Kaya nung nalaman ito ni Esau, ano ginawa niya? Hinanting niya. Imbis na mga hayop ang hinahunting, si Jacob na. Kaya po napadpad si Jacob sa uncle niyang si Laban. At ito po yung story ito. Ano po? Na meron silang gusot at meron silang talagang conflict at talagang papatayin siya ni Esau. Siguro sa atin, makikita natin yung buhay natin na gano'n. Meron po tayong mga nakaraan. Hindi lamang po yung 2025, kundi meron tayong mga pain, mga hurts, may mga sufferings tayo, perhaps from our childhood. At ang katotohanan, mga kaibigan, kahit anong gawin natin, hindi po mawawala yan sa ating mga kaisipan. At ilan po sa atin, hinaharap ang 2026 na kailangan niya ng kalayaan sa nakaraan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, yung past, we can become victims of our past. Or we can become prisoners. Halos kumbaga ugnay ito connected. We can also become hostage of our past. Meron nga po akong napanood hindi ko alam sa documentary, na ang suot pa rin niya mga Michael Jackson. Hindi na siya nakarelate sa bagong henerasyon. Amen po ba? Di po ba hindi na siya hindi na siya relevant? Bakit? Doon pa rin siya nabubuhay sa nakaraan.
Past can paralyze our present, even bankrupts our future. Wala na tayong nakikitang kinabukasan. Bakit? Lagi tayo nakatingin, nung dati ganito, nung mayaman tayo, ano ka nga ngayon? No po? We are living in the past. At kapag ganyan po, hindi po tayo magiging masaya. We will not experience joy and even success. Amen po ba? Tingnan nyo nga yung itsura ng katabi nyo, kung masaya yan. O nag-aalala pa rin, no? 2026 na, ang dala pa rin, kaya po may mga bagahe, ika nga, no? Ang katotohanan, no po, ngayon po parang nasa transition pa lang tayo, no? Na may bagahe pa rin tayo, dala-dala pa rin natin yung mga ating pains and hurts ng buhay natin, na naranasan natin nung 2025 or even the past pa, no? Hindi lang 2025. Sabi ko nga sa inyo, even yung mga kabataan natin, meron pa rin tayong dala-dalang ganyan. Ayon po kay John Maxwell, sinulat po niya, Failing Forward na libro. Binili ko po yan, no? Dati pa, matagal na. Ang sabi niya po dito, in more than 30 years of working with people, I have yet to meet a successful person who continually dwelled on his past difficulties. Wala raw siyang nakilala na nagtagumpay, na nabuhay sa mga nakaraan niya, lalo na po sa kahirapan. Kaya po hindi po tayo magtatagumpay ngayong taong ito kung hindi po natin haharapin, ididil yung ating mga nakaraan. Amen po ba? Kaya nga last week, anong tinalakay natin? Sabi dun sa Isaiah 43, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Dapat ganun tayo ka-excited. Harapin itong 2026, dahil merong gagawing bago ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Ayan, parang malamya kayo. Amen. Parang hindi totoo naman yung no? Pero mga kapatid, kung tayo po'y nandun, na meron pa rin po tayong hiniisip ng mga nakaraan, tandaan po natin, kailangan po nating i-deal our past. No? Kailangan natin tignan ang ating nakaraan. Kasi kung hindi, kasama yan, mag-accumulate lang yung mangyayari ngayong taong ito, isasama pa yung mga nakaraan mo sa buhay mo. Therefore, definitely, you will not, mga kapatid, you will not experience the joy from the Lord. Paano nga ba? Ano nga ba pwede natin gawin sa ating nakaraan? 4 na silang. No, 4 things that we need to do with our past para tayo po'y magkaroon ng kalayaan sa ating nakaraan. Una po, find closure from your past. Di po ba? Ito gustong-gusto natin ito no? Kapag pinag-uusapan yung wala pa kaming closure di ba? Parang ako lang nakaka-relate yung mga di ba? Pag kasi wala pang closure, ibig sabihin, hindi pa kami tapos. Kami pa rin. Ganyan, no? It talks about relationship. Perhaps hindi lang naman relationship yung pinag-uusapan natin dito. Perhaps it is an issue, pending issues, unfinished business. Pero ang pinapakita dito, mga kapatid, kaya tayo nagkakaroon ng walang pagtatapos, no closure, kasi yung iba sa atin ay ina-avoid yung issue. Dinideny na meron ng problema, mga kapatid. O kaya naman, we run from the issue or from the conflicts that we experience in life. Tinatakbuhan natin kagaya ni Jacob. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, kailangan po nating magkaroon ng tapusin. Let us close. Or tinatawag natin meron dapat finality with the struggles that we have in life. Natatandaan ko po yung isang teenager, galit na galit sa kanyang tatay. Siguro sa pamumuhay ng tatay niya, walang nagawang mabuti. And alam niyo po, ang nakakalungkot, biglang namatay po yung tatay niya. Hindi na po siya nakapagsabi ng mga hinanaing niya, emotion niya, hindi na niya nasabi. Kaya anong nangyari, nung inilibing po yung tatay, everyday pumupunta po siya sa puntod. At kinakausap niya, doon niya hinihinga. At siya po'y humingi ng tawad sa kanyang tatay. Amen? Huwag na po nating intayin na yung mga sama na loob natin ay nandun pa kung kailang hindi ka na maririnig.
Baka bigla may sumagot pa sa'yo, matakot ka pa. Okay na, pinatakot. Di ba? Ganun. Ayan, parang malulungkot talaga kayo. Ayan. Okay, hindi nyo pa talaga nagigets. Pero talagang alam nyo, itong topic na ito talagang mabigat. Kaya po mga kapatid, tandaan natin kapag ganun po, kailangan po natin ng closure kagaya ni Jacob. Sabi dito, Jacob's past, always, sabi doon, always there, hunting and reminding him of what he did to his brother. He also experienced to be deceived. He thought that running away from his past will give him a brand new start. Kasi po, nandun na po siya kay Laban sa uncle niya, kapatid ni Rebecca, nanay. Kapatid nung nanay niya, anong ginawa sa kanya? Niloko rin siya. Ano po, nagustuhan niya si Rachel. Sabi ni Laban, hindi, kailangan mo mapaglingkod ng 7 years. Nung natapos na niya maglingkod siya dun sa kanilang tinatawag na sakahan, sa kanya lupain, sabi? Si Leah muna. Yung panganay, syempre, bago yung bunso. So, ang ginawa ni Laban, dinagdagan pa ng 7 years na naman bago niya makuha si Rachel. Biro mo, 14 years yung ginugol niya. At hindi lang yon, pag-alaga niya dapat yung marami pong ginawang kalokohan si Laban sa kanya. Kaya ito'y nagpapakilala sa kanya kung ano ang ginawa niya sa kanyang kapatid. That is the consequence of what he did to his brother. Uulit-ulitin yun. Ayun po, kapag walang closure, mauulit na mauulit. Cycle lang, ipapaalala sa atin ng Panginoon na dapat nating tignan yung mga bagay na yun. At nandiyan pa rin. Yung memories of your pain, your hurt, yung mga suffering na ginawa sa'yo, ganyan pa rin kung hindi mo siya tatapusin. Kaya sabi po ni John Max, o sabi po dito sa Philippians 3, the one thing I do, however, is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. Even Paul, sabi nung kakalimutan na niya yung nakaraan. And the good thing about this context, yung mga accomplishment ni Pablo ito. Even your success, pwede yan maging daan, maging hadlang para hindi ka na magtagumpay. Di po ba parang, dati kasi ganito, dati hindi mo matanggap. Kung minsan sa buhay natin, na yung present life mo hindi na katulad ng dati. Kaya wag mo nang awitin yung kay Gary V na gaya ng dati. Ayan, di ba? Yung ngayon, mga kapatid. Ang sabi nga po dito ni John Maxwell, to move forward today, you must learn to say goodbye to yesterday's hurts, tragedies, and baggage. Mga kaibigan, ano po yung mga bagay na nagpahirap sa atin noong nakaraan, kailangan po nating talikuran na yan at iwan na natin. Kalimutan na po natin yan. Wag na nating dalhin. Kaya nga po si Lord nagbibigay ng bagong taon para may bagong pasimula tayo. Let's have closure. Sabihin po natin, closure. Paano tayo magkakaroon ng closure? Kailangan po natin i-confront ang ating nakaraan. Alam niyo po, sa counseling, meron pong 3 F na tinatawag yan. Yung po yung flee, yung tumakas ka, takbuhan mo yung issue. Pangalawa po, ito po yung tinatawag nating flight, lumipad ka naman. Di ba? Parang ganun din eh. And ang pangatlo, face your problem or your issues. Ito po yung sinasabi dito. Harapin natin kung ano man meron tayo ngayon. Mga struggles, issues in life, sa family, dahil po mahalaga, we will not just, mga kapatid, na nandyan present, pero dapat harapin po natin. Kagaya po ni Jacob na po in chapter 32, after his bad experience with his father-in-law, parang sinabi niya, tama na to, sobra na. Di ba? Parang yung nakarang palitan na. Iba na po yung Sabi dito, Jacob compelled to be reconciled with his brother Esau. He knew that it will never change until he confronted it, until he faced it. Hindi po mababago, mga kaibigan, yung karanasan mo, maliban na harapin mo ito. Nandyan pa rin,
ikaw ay ihahunt pa rin niya, nahabulin ka, saan ka man pumunta. Hindi po ba? Ganyan naman, di po ba? No, yung, kung sino pa yung tinatawag nating iniiwasan mo, yun pa ang makikita mo. Katabi mo pa minsan sa jeep, eto pa. Di ba, nagugulat tayo, di po ba? Yung ayaw mong tao, no, yun pa rin. Bakit? Meron kang something sa kanya eh. Pakiabot po ba? Mamaya na lang po. Yan, no? Nagugulat po tayo. Parang ako lang yata nakakaranas nun eh. Salamat po at tagmumotor na po ako. Medyo madalang na pero minsan, di po ba? Para sabihin na, it's a small world, nakangiti pa siya. Ganyan, di po ba? Mga kapatid, kapag hindi po natin hinaharap yan, hindi po matatapos yung ating mga issue. And in the same way sa atin, sa family natin, di ba? Lalo sa mga pamilya, no? Kahit na may issue, we pretend, no? We play dead, ika nga, no? Na parang wala naman kaming gusot ng tatay mo eh. Ganyan, no po? Hanggang sa lalo sa mga nanay, kung a-agree hanggang yung babae ay parang mayon volcano na mag-i-erupt. Ikaw nga dyan eh, ganito. Ang dami mo palang concern pero hindi mo sinasabi. Tignan mo nga yung misis mo kung totoo. Ayan. Si nanay, po. Kaya po, kailangan po natin i-confront. Because God, mga kapatid, calls us to confront the past. He desires His people to face it honestly. Not avoid it, run from it, or hide it, but to bring it into His light. Alam nyo kasi kapag hindi po natin hinaharap yan, dumadami nga. At naalala ko yung life ni David, di po ba? Nung panahon na siya po inatukso kay Bathsheba, nung siya po ay, nakita lang na may naliligo, kaya nga raw sabi, ang pangalan niya ay Bathsheba. Kasi naliligo raw si Bathsheba, So naliligo siya, na-relax. At bigla nag-continue yun at kinuha niya bilang hari. Di ba? Walang papalag sa kanya eh. Kinuha niya at nagkaroon sila ng affair at pinapatay pa niya yung kanyang asawang si Uriah. Biruin mo, kasama. Doon pa lang, simple things. Doon nag-start kaya po anong ginawa ni Lord? Pinadala si Nathan. Mga kapatid, tandaan natin, kapag ayaw mong harapin yung problema, issue, or anumang struggles yan, si Lord ang gagawa ng paraan para ma-realize mo, malaman mo. Kagaya ni David, akala niya walang nakakakita sa kanya eh. He sent Prophet Nathan, and sabi niya? You are the man. Sabi niya, nagawa ng store, ikaw yung nag-take advantage, at ikaw rin yung mamamatay tao. Pero mo ganun in his face. Sinabi ni Prophet Nathan. Reminder sa atin, habang hindi po natin hinaharap yung anumang dapat harapin natin sa nakaraan, si Lord ang gagawa ng paraan. Di po ba? Kaya yung iba sa atin, natutulog, yung pa rin na naaalala. Ano ba yan? Binabangungot ako kasi pinaalala ni Lord yung dapat mong gawing tama to confront that problem. Kaibigan, meron po ba tayong ganoon? Unfinished business? Unresolved conflict, issues in life, kapag habang hindi po natin yan hinaharap, gagawin ni Lord, ipapaalala sa atin. Pero isang advice ko lang po sa inyo, when we confront the issues, mga kapatid, let us stick to the issue. Ano ibig sabihin yan? Sabi doon, confront the issue and not the person. We should stick with the issue, the things that you need to change, attitudes, habits, and not take it personally. Ano pong ibig sabihin nito, mga kaibigan? Kapag tayo nag-uusap, dapat yung issue lang. Halimbawa, nakalimutan mong magsole ng bariya sa iyong asawa. Di ba, iyon lang. Amen po ba? Yung kamalian lang, hindi yung tao. Kasi minsan nile-label natin, pag nagkamali, mali na talaga to. Totally, wala na sa'yo. Hindi dapat ganun. Ano po, dapat matuto tayong issue lang. O ito lang anong dapat natin gawin. Hindi po yung tao, ay pag nakita mo yan, talaga magnanakaw yan. Ginawa mo na magnanakaw agad. O kaya naman yung galit mo sa person, dapat we need to confront the issue. Ano ba talaga yung problema natin na
Hindi ka nag-aaral, di bawasan natin yung cellphone mo. Yun lang, hindi yung, ay, tamad talaga yung anak ko. Manang-mana sa tatay. Nakawawa naman yung tatay, ano po. Parati siya na lang nasisisi. Ayan. Okay, ha? So, yun po dapat natin gawin, mga kapatid, confront the issue. Whether we like it or not, mga kaibigan, ang katotohanan yan, hindi po ganun kadali. No? Minsan, kaya nga ako medyo nilalighter ko lang to. No? We take it for, kumbaga, lighter lang. Bakit? Kasi talaga mahirap pong harapin yung mga problema, mga issue in life. Amen po ba? Minsan nangingiti lang tayo, pero ang katotohanan, ang hirap, no? Pag nakita mo na yung tao, parang hindi mo na nga siya mabate. Or kapag may problema, hindi natin masabi, Han, babe, sweetheart, wala na yung savings natin. Di ba? Minsan gano'n, di ba? Hindi mo masabing ganyan, pero you're just pretending. Kaya si Jacob, mga kapatid, yung binasa po natin, it's a great, kumbaga, reminder, kapag hindi na po natin kayang harapin ang ating mga sitwasyon sa buhay, let us come to the Lord. Amen? Commit your past to the Lord. Kay Lord tayo lumapit. Huwag natin kayanin mag-isa. Hindi natin kaya yan. Kaya si Jacob, in the middle of his travel, pabalik, at meron na po silang tinatawag na tawagan ng kanyang kapatid na magkikita na sila. Ano nangyari? He called on the Lord. Sabi dito, save me. Genesis chapter 32, I pray from my brother Esau. I am afraid. Sabi doon, afraid that he is coming to attack us and destroy us all. Even the women and children, remember that you promised to make everything go well for me and to give me more descendants than anyone could count, as many as the grains of sand along the seashore. Ano sinasabi dito? Kapag hindi mo na po kayang harapin ang problema mo, sitwasyon, struggles mo sa buhay, kay Lord ka magsabi sa Panginoon. Sabihin mo lahat. Si Jacob, naging honest siya. Naging totoo ang kanyang puso. Huwag nating solohin yung problema. Mga kaibigan, when was the last time you admit to the Lord that you need help? That you need intervention? Kailan po? Alam niyo po, kapag hindi natin sinasabi sa Panginoon, ibig sabihin nun, may pride ka. Lord, I can manage. I don't need your help. Pero si Jacob, sa totoo lang, talagang nandun na siya, di ba? Mapapatay. Ang daming, pag binasa niyo po yung story, tuloy niyo lang mga chapters, ang dami pong kasamang mga militar ni Esau. Kayang-kaya po silang lipulin. Di po ba? Kaya nga sabi ni Jacob, dun muna kayo, kami muna mauuna. Siya lang muna. Yung ilang tao niya. Why? Kasi po yung tinatawag na sitwasyon ay talagang very delicate at very perilous, dangerous. Kaya po mga kapatid, si Jacob po, he entrust his past to the Lord. Amen po ba? Kaya nga sabi, binasa natin kanina mga kapatid, sabi dito, only God can bring us freedom from our past. Jacob's desire is for God to bless him. Di ba sabi doon, hindi kita bibitawan. I will not allow you to go away, but to bless me first. Sabi, bless me. Hindi ibig sabihin nun, yumaman siya, materially, mayaman na po si Jacob nun. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, his deep need of God's intervention and protection from the hands of his brother Esau. Kasi minsan, itong verse na ito, tinatalakay natin, minsan ito yung ginagamit natin para mapagpala tayo materially, yumaman tayo, favor ni Lord. Pero ang katotohanan, it talks about his conflict with his brother Esau. Humingi siya, hindi kita papayagang umalis, maliban na pagpalain mo muna ako. In his wrestling with an angel or with God, sabi nga doon, he asked for mercy and protection from his brother. Amen. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, itong bukas po magsisimula na po yung ating prayer and fasting. Parang napapalunok tayo.
Handa na po ba tayo? No? May guidelines naman doon. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na talagang no water, no food kung hindi nyo naman kaya. Meron nga po nakalagay doon sa guidelines natin na medical. Baka naman nag-i-intake kayo ng mga tinatawag nating gawa ng China. Ano po? Ano po yun? Yung mga tan, Subastatin, mga ganun. Subastatin pala yun. Puro mga losartan, di ba? Yung mga ganyan, no? May mga tan sa dulo, tapos hindi ka magkakain. Baka naman mabisita na kita. No? Pastor, dito ako sa ER ngayon. Ayan. Hindi naman, no? Basta alalay lang. Di ba, meron naman ang ibig sabihin, no? Kasi nga po, this year, kung gusto po natin magkaroon ng new beginning, fresh start, kailangan po nating saliksikin, seek yung favor ni Lord. Amen po ba? Sino po dito ang sasama sa amin sa 5-day prayer and fasting? Sige po, nauunawaan ko po kayo mga kapatid. No? Kung ito po ay hindi pa inyo pa kaya, pero mga kapatid, makikita natin dito, di ba, na ang Panginoon talaga nagbibigay ng panibagong simula kay Jacob. Di po ba? Kaya po kung titingnan natin sa buhay po ng isang character sa Bible, ang maganda po nito, nakita ko si Rahab. Kilala niyo si Rahab, isang prostitute, pagan, no? Hindi po siya Hudyo, na kilala po ng mga 12 spies. Pero ano nangyari? Siya po'y nakabilang sa lipi, sa lahi ni Jesus. Sa kanyang genealogy, si Rahab, prostitute. Pero dahil sa pananampalataya niya, sabi nga dito, Rahab had been a prostitute, but she had faith and welcomed the spies. So she wasn't killed with the people who disobeyed. Ano po pinapakita dito, mga kapatid? Tandaan natin, God is a God of new beginning. Ano mang kadiliman ang kinaharap mo sa buhay, the Lord will change that. He will give you many chances. Basta po, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung buhay natin, isurrender natin. Ano man po yung kinakaharap natin ngayon, wag na po tayong, kumbaga, wag nating i-avoid, wag nating i-deny. Hindi, Lord, kaya ko pa naman to, Lord. Mga kapatid, no matter how dark your past, with God, your future is bright. Amen? Yun po nakita natin sa buhay ni Jacob, siya po'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, ano po ang nangyari sa inyo noong mga nagdaang araw, nagdaang taon? Ito po'y parang madilim, parang puro failures, wala na po nangyaring maganda. Remember, God can transform that. Ano po? Yung tinatawag nating mga trials, He can transform that into testimony, mga kapatid. Di po ba? Kaya pala pinadaan ka pala doon dahil para may maunawaan ka. Kaya po may matutunan ka. At the last C, mga kapatid, you need to comprehend your past. Unawain natin, i-articulate natin. Ano po, i-understand ano ba talaga ang layunin mo, Lord? Bakit ganito na lang ang aking nakaraan? Di po ba? Huwag po itong maging traumatic experience sa'yo. No, kaya yung iba hindi na po nag-asawa kasi galit sa mga lalaki o babae. Or hindi na nag-apply sa trabaho. Bakit kamo? Kasi puro rejection ang nangyari sa kanya. Amen po ba? Ayan. Ano pong nice matutunan tayo? Sabi nga dito na utmost of His highest ni Oswald Chambers, sabi dito, God is a God of our yesterdays, and He allows us, sabi doon, the memory of them in order to turn the past into a ministry of spiritual culture for the future. Meron palang inilaan si Lord, kaya po tayo pinaraan dyan. He allows us. Ano po, wala pong aksidente sa mga nangyari sa buhay natin. Pinayagan niya yan, pinahintulutan niya yan, para ano raw? Para matuto tayo for our spiritual culture for the future. Yung pwede ito maging nourishment sa atin at ito po'y magandang karanasan para hindi na po natin gawin yung mga nagkamali tayo. Amen po ba? Kagaya po nangyayari sa ating bansa, ano maganda dyan? Sa mga corruption na nangyayari, ano magandang gawin natin? Huwag na nating iboto sila.
Okay po ba yun? No? Hindi, Pastor, kasi artista siya, kaya idol ko siya. Ayan, bahala kayo. Kayo rin. Kung ayaw nyo mabago ang bansa natin, ganun rin po. Or kaya naman, wag na tayo magpa-scam, wag na tayo magpabudol. Dapat po, matuto na tayo sa ating mga nakaraan. Ang tanong, si Jacob ba natuto po? Yes, natuto po si Jacob ba? Anong ginawa niya nung ayaw siyang bitawan, di ba? Nakipagbuno siya, sabi ng anghel, "What is your name?" Amen po ba? Ano sinabi ni Jacob? Jacob. Walang alintana, sinabi niya, Jacob. Naalala niya yung sinabi ng tatay niya, si Isaac, ang sabi, "What is your name?" Iso. Ngayon, hindi na. Sabi niya, Jacob. Kaya nga, sabi ni Lord, sabi sa kanya, hindi na Jacob ang iyong pangalan. Israel na. So mga kapatid, tandaan po natin ano ang dapat nating gawin when we do wrong in the past. Una po mga kapatid, resolve to never make another mistake. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. That is impossible. Hindi po ba? Hindi na ako magkakamali bukas. Naku. Hindi po pwede. Kasi nga tayo, we are prone to commit mistakes. Retreat and let mistakes make a coward of you. That is foolish. Ano po? Yun nga, yung tinatawag natin, iniiwasan natin, hindi na natin, pero hahanapin pa rin tayo ng ating mga kamalian. Or else, number 3, rebound to learn from your mistakes. At ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Nagkakamali ka sana, hindi na ito paulit-ulit. Iba namang pagkakamali para matuto ka at ikaw ay matransform into His likeness. Amen po ba? Rebound lang. Kagaya ni Jacob, natuto na po siya. Jacob ang pangalan ko. Hindi po ba? Inamin na niya sa Panginoon. Kaya nga po, binigyan siya ng bagong pangalan. Jacob receives a new name and understands God's purpose in his story. Israel. Kaya nga po may bansang Israel, sa kanya pong lipi nang galing yan. Amen? Siya po ang, biruin mo, no, from a deceiver into a prince of God, sabi sa Israel. Siya po yung naging chosen ni Lord na bansa to become our pattern, no, prototype natin. Kaya po ano po yung mga bagay na pwede nating matutunan sa ating mga buhay kahit nung our childhood days pa lang, na pwede nating maging kalakasan ngayon. Hindi po yan aksidente na meron ka tayong mga ganyan mga pangyayari sa buhay. Pwede po natin yan matutunan. Kaya nga po mga kapatid, sabi ni Dr. Warren Wiersbe, the past is a rudder to guide you, not an anchor to drag you. We must learn from the past but not live in the past. Huwag na tayong mabuhay sa nakaraan. Sabi mo sa katabi mo, past is past. Diba? Huwag mo naman hatawin, past yun, no? Hampas yun. Ang nakaraan na yan, history na yan. Kung success yan, okay, thank God. No? Ngayon po, may bago ka na namang gagawin kay Lord. Simula na naman kung ano yung tinatawag na tatahakin natin, mararanasan na naman natin yung grace, mercy, and even His benevolence sa buhay natin. Amen? Nakaraan na yan, meron na naman bago siyang gagawin sa buhay natin. Kaya po mga kaibigan, wag sana tayong manatili. Wag sana tayong magdwell, magtumira na sa nakaraan natin. It's either maganda or kahirapan man yan. Let us move forward this year. Kaya po mga kapatid, if we want a new beginning sa buhay natin, tandaan po natin, we should have closure from your past. Face it, no? Confront your past. Whether you like it or not, kahit ayaw mong harapin yan, maharap mo rin yan in the future. Pinatatagal mo lang. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Hindi, haharapin ko na siya. Sis, kamusta ka? Di yan, no? Amen po? No, last year, no, gusto ko lang, naalala ko lang yung personal na journey ko last year. Alam niyo po, nung namatay po yung tatay ko, nagkaroon kami, sa family namin, nagkaroon kami ng issue, conflict, no, na hindi ko alam na pwede rin pala sa akin. No?
Di ba? Kasi pastor, ganyan, kinukwento mo lang yung istorya ng iba, pero pala sa'yo, pwede rin pala. No, nangyari sa amin na talagang halos yung siblings ko and even my mother, no, hindi kami nagpansinan po, mga ilang buwan din. Di ba sa certain issue na parang sa tingin namin, no, ay parang yun, malaking problema. So alam nyo, ang ginawa ko, kasi nga hindi ako makatulog, di ba? Hindi, parang parating nag-aano sa akin eh. Even sa akin, kaya nga sabi ko sa inyo, kahit sa panaginip, no, dumarating, ano po. Kaya, alam nyo po, ako na nag-take initiative. Ano po, kaya po yung mga sinasabi ko, totoo po yun. Ha? Wala po dito lokohan, no? Naranasan ko eh. Kaya ako na po nag-initiative, tinext ko yung mother ko, Ma, kamusta ka na? Ayan, di ba, no? At doon na nagsimula. Amen? No, kaya po dapat tayo po, kung sinasabi na tayo mga Kristiyano, tayo po dapat ang unang nakipagkakasundo, nakipagre-reconcile. Hindi, pastor, siya mali. Hindi na pinag-uusapan dito yung mali. Sige, gusto mo ba parati ka nagsasuffer? Gusto mo ba ikaw parati nahihirapan? Di ba? Sino ba nahihirapan? Hindi lang naman siya eh. Ikaw nga mismo eh. Amen po ba? Kaya kung gusto mo ma-release, mga kaibigan, take the first step. Commit your past to the Lord. Alam nyo, yung ginawa ko po yun, no, naalis, no, talaga na-release yung emotion ko, yung stress, di ba? At hindi lang yung kundi, binless pa ako nung binati ko nanay ko, halika dito, bibigyan kita, biruin mo. Hindi nga, kaya nga medyo hindi nawalan kahit po nung Pasko. Di po ba mga kapatid, kapag the moment na inobey natin si Lord, the Lord will bless us. Amen po ba? Si Jacob po, after this scenario, this narrative, mga kapatid, his life was never be the same again. Doon na nagsimula yung bayan ng Israel. Kaya po, mga kaibigan, merong itinuturo sa atin si Lord. Kahit na pangit na sitwasyon na nangyari sa buhay mo last year or nung childhood days pa, kalimutan mo yan. I-surrender mo na kay Lord yan. Lord, siguro maraming nagkamali sa pagpapalaki sa akin, I will surrender this. Kesa naman dala-dala mo pa yan. 2026 na, mga kapatid. Let us move forward. Kaya po, mga kaibigan, to have a new beginning, you need freedom from your past. At ang katotohanan, si Lord lang ang pwedeng magpalaya sa atin sa ating mga nakaraan. Siya rin ang tutulong sa atin para ma-overcome natin yung mga unlikely situations ng ating mga nakaraan. Sabi nga po niya sa Psalm 147 verse 3, God heals the brokenhearted and bandages their wounds. Tayo po ba'y may mga pain? May mga sugat ba tayo, mga kapatid? Sa umagang ito, let us ask the Lord to heal us. Pagalingin tayo at bigyan tayo ng first aid, bandages of our wounds, mga kapatid. Hindi mo kayang pagalingin niyang mag-isa. It's only by the grace and mercy of God that you will be healed from your past. Siguro ilan sa atin dito may mga galit noon simula pang pagkabata, kaya ganyan siya. Pag tiningnan mo, hindi na maipinta ang kanyang mukha. Amen? From childhood days pa yan, mga kapatid. Hindi po ba? Kaya ito yung panahon na tayo po yung nais ng Diyos na palayain sa ating mga nakaraan. Kaya po inimbitahan ko po kayong tumayo, mga kapatid. Siguro ilan sa atin dito, mayroong mga painful experiences, bitterness, unforgiving heart pa rin. At ngayon, mga kaibigan, sinasabi sa atin ng Panginoon, tapusin na po natin yan. Have or find closure from your past. Ayaw ni Lord na nanatili po yung mga galit sa puso natin. Yung mga misunderstanding, mga issue natin sa ating pamilya, nanay, tatay, sa ating asawa. Di po ba maganda sa kada araw-araw, maluwag ang iyong pakiramdam, ano po? Masikip na nga po yung traffic sa kalsada.
Masikip pa rin po ba yung mga dibdib natin? Mga buhay natin? Let us release that to the Lord. Let us commit that to the Lord this morning. As you bow your heads, mga kapatid, yuko po natin ating mga ulo. And we will pray. Naniniwala ako, nakikita tayo ni Lord. Alam niya yung pinagdaraanan natin sa buhay. At gusto natin tayo po'y magkaroon ng bagong simula sa taong ito. And the Lord is inviting us this morning to commit your past to the Lord. And trust everything to Him. Surrender to the Lord all your troubles, trials, and even issues, unfinished business. At sa oras na ito, mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw yon na nais mo isuko sa Panginoon ang anumang mga naranasan mo sa nakaraan, can you raise your hand? Right hand. Nasabihin natin, Lord, ako yon. Kagaya ni Jacob, Lord, I will be honest with you this morning. Sige po, i-raise natin yung hand natin. Kung ikaw yon, kung hindi naman, okay lang. Pero ang nais natin, isuko natin ngayon sa umagang ito, ang anumang mga unfinished business, pending issues sa buhay natin. Yes, Lord. Nakikita mo po yung mga kamay na yan, Lord. Lord, kumilos ka po sa mga kamay na ito, sa mga kapatirang ito na nais isuko sa iyo yung kanilang mga nakaraan nila, na sa tingin nila, nahihirapan sila, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Father, for you are right now here in our midst, Lord. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, we come before you like Jacob, Lord, asking for your mercy, for your forgiveness as well, Panginoon, sa mga mali po namin nagawa sa aming mga nakaraan. Marahil kami rin po ang dahilan kung bakit meron kaming ganitong present situation. Lord, we ask for your forgiveness. Release us, Lord God, from this predicament, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa magandang taon na ipagkakalob niyo po sa amin ng taong 2026. Thank you, Lord God, for we know, Lord God, that you will be with us for the rest of the year. Lord, help us, Lord, not to dwell on the past, not to live in the past, Lord God, but to live in the present, Lord God. Thank you again, Panginoon, sa mga pagpapalang tatanggapin po namin at tinatanggap namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan, makakaupo na po tayo. Ayan, thank you very much. Palakpakan po natin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na ating narinig ngayong umaga. It's a fresh start for 2026, no? Yung ang ganda nung parang buod nung message, no? We need to end, especially yung mga hindi para sa atin, di ba? Yung hindi gusto ng Diyos sa buhay natin na mangyari. We need to end those things, no? By closing, confronting if needed, and committing everything to the Lord. And at the end, we need to understand and learn. Kasi another journey ulit ang 2026, no? Parang sinasabi natin lagi, no? Hanggat ang buhay natin ay narito pa sa lupa, we are bound to committing sin, but it's very important that as we do commit, no, we are always reminded by the idea that we are God's sons or children, no? So, yan. Salamat muli, Pastor Arden, for that message na inyong binahagi ngayon sa atin ngayong umaga. So at this juncture, let us prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because we were the first recipient of God's love, no? Paraan natin ito ng pagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya at kabutihan niya sa buhay natin. Just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everyone to please make use of our envelopes, no? Yung nakalagay po
sa likod. No? At if you need some, just raise your hands. We have our ushers at the back to assist you. Also included in our envelope is our prayer item slips. No? So every Wednesday, we are gathering to pray. We are having our fellowship to pray for the Lord. No? Dalawa po yung ating modality dyan. Meron tayong face-to-face and we are very glad and very happy to let you know that we are growing in number. So talagang need natin ang dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. We have our online and face-to-face. Ito po ay ginaganap natin ng 7 to 8:30 in the evening. Also, we would like to briefly acknowledge that our floral offering for today is being offered to the Lord by the Singles Ministry. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga buhay ng ating single ministry. So, if everybody is ready to worship the Lord through giving, let us all stand and let us sing our offering song. Maraming salamat po sa mga kaloob na ito, Panginoon, na amin pong ibabalik sa inyo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagpapala sa amin pong mga trabaho, sa amin pong mga negosyo, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na biyaya nyo, puspos ng pag-ibig, puspos, Panginoon, ng blessing sa lahat ng aming panggagawin sa mga susunod na linggo. Dalangin namin, Panginoon, na gamitin nyo po ang bawat isa, Panginoon, upang kasangkapan ng inyong kabutihan sa mga opisina, sa mga trabaho, saan man pong panig kung saan nyo po kami dadalhin, O Diyos. Maraming salamat. Gamitin nyo po ito, Panginoon, sa patuloy na pagpapalawak ng inyong kaharian. Maraming salamat po muli. Ito pang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Please take your seats. While our tithes and offerings are being collected, we have announcements. Our first announcement, we are in need of the tech team members. Yan. Our media and sound tech ministry is looking for volunteers. So if you're would like to be part of this ministry, to be responsible in preparing for or securing our slides in the presentation, yung atin po mga audio, no, di ba? Yung atin po mga camera sa atin pong live stream. Alam niyo po, for the last how many times na nakikita niyo po, yung mga nagpe-prepare po yan, sila na rin po lagi. So we would love to be, sharing this ministry sa mga gusto pong mag-volunteer. If you're interested, just enlist your name at the back, or you may look for Kuya Ray or Kuya King, yung ating ministry assistant. Another announcement. We would like to inform everyone that since I think last Sunday, our Young Ambassadors Ministry has resumed its fellowship. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. So, they are still inviting everyone to be part of this. The fellowship starts at 11 to 12:30 in the afternoon. Come and join them as they continue to grow in faith, fellowship, and fun this 2026. You may bring your friends to be part of the energy, yan, for the Lord na nire-render nila. So they can't wait to see you daw po. So if you're interested, you may also enlist, no, yung mga, especially yung ating mga sa edad na nakalagay dito, yung bracket na ito, yan. Another announcement, marami-rami po yung announcement natin, ano? So starting tomorrow, yan, and until Friday, we will be having our prayer and fasting. So we are warmly inviting everyone to join this prayer and fasting
for this year, no? So, since last year, our pastor has mentioned it already. So, as a GCF family, we will be setting aside this week yung mga, kanina nabanggit na rin, no? Yung mga, siguro yung ano natin, yung gusto nating i-set aside just to take time to offer our time to pray, you know. So we can do that by doing this prayer and fasting, no. So everyone is encouraged to participate this through intentional prayer and reflection, whether or not you are choose to fast, or kung pwede namang hindi food, no, pwede namang ibang mga options, no, as substitute to offering yourself to the Lord. And if you choose to consider yung mga food intake, make sure, no, as mentioned kanina ni Pastor Arden, yung ating kung may mga medical conditions na kailangan, please do consider din po. Yan. For those who plan to fast, we kindly remind you to prepare physically, no, as caring for our body is as part of our wise stewardship. Fasting is an act of humility that helps us become more sensitive to the leading of the Holy Spirit and opens the door for breakthroughs in our lives, our families, and our church. So daily prayer items will be provided throughout the week starting tomorrow. So meron po tayong GC. Alam ko majority naman sa atin ay members na. You can get the details of our prayer and fasting. First time po natin ito gagawin. So I hope everyone will be joining. No? Let's begin 2026 unified in faith and fully dependent on God, trusting Him to lead, restore, and move powerfully among us. We have another announcement. Before Ate Susan will take the place. Another announcement, we will be having our marriage course. Yeah, this is expected to be done in seven sessions. So our pastor is inviting us to be part of this marriage strengthening course. Yan. Ang title nito ay Marriage Course, Building, Strengthening, and Restoring. Starting January 25, 2026. No? This is right after our worship service. So this is designed to help couples build a stronger and healthier marriage, deepen connection, and grow together in love and faith. So whether you are newlyweds or have been in the married life for quite some times, no? So you are invited to take part of this. So if you're interested, you may enlist or register doon po sa Asher's Table para makuha po natin ang ating mga figures. For details about this, you may also communicate with Kuya Eric, Elder Eric, and Sister Hermie Tanael, ang atin pong couples ministry lead team. So, remember po, January 25 na po ito. So, actually, this is the sequel of the successful event din ng ating couples ministry last week when we had the chance to complete the entire book of the Songs of Songs. So, ito po, no, bagong module, at ito po ay ipa-facilitate ni Pastor Arden, no, as he does counseling, especially po sa mga married couple. Ayun na. So, we have video muna, then let's hear another announcement from Ate Susan. Okay. Good morning po sa lahat at good morning po sa ating po mga Glow Ladies. Taas nga po ang kamay ng ating po mga Glow Ladies diyan. So, ito pong announcement na ito ay para sa ating lahat. Just like Hannah po, no, at yung pong mga ibang babae sa Bible na na-mention, pinakita po doon yung pagdulog po nila sa Panginoon, sinagot ng Diyos ang kanila pong panalangin. So, sa ating pong mga kababaihan, magkakaroon po tayo ngayon ng, sa darating po na Friday, ito po ay Friday na, January 16, Friday po at 7 p.m.
So napakarami po natin mga concern sa kasalukuyan. Alam naman po natin yan at hindi po lingid sa bawat isa. Mananalangin po tayo, dudulog po tayo sa Panginoon at timing na po na ito po yung last day ng ating pong prayer and fasting ng church. So isa po sa mga concern po natin ay of course, kinakailangan po natin ipanalangin yung mga churches sa iba-ibang lugar, nationwide po ito. Idulog po natin sila sa panalangin dahil kahit po church ay nagkakaroon din po ng mga issues o mga concern. Ganon din po yung mga leaders po natin, yung mga workers at yung mga missionary na pumupunta po sa mga iba't ibang lugar para ipahayag po ang salita ng Diyos. Kailangan po nila ng ating pong mga panalangin. Hindi man po natin maabot yung ating pong mga actions, hindi man po natin maabot yung kung ano po yung nais natin sabihin, pero sa pananalangin natitiyak ko po na naririnig ng Panginoon ang daing ng ating po mga puso. Amen po ba? Ganon din po sa ating gobyerno, ipapanalangin din po natin yung ating government, ganon din po yung mga government agencies, iba-ibang government agencies, katulad po ng education system, mga healthcare system, ganon din po yung pong mga broadcasting system, di ba, na hindi po natin alam kung ano na po yung ating paniniwalaan. So lahat pong ito, maging po sa ating pong mga personal o yung ating pong mga kanya-kanyang pamilya. Na kung minsan po, di ba, yung katulad po ng sinabi ni Pastor, yung mga relationship po natin na kinakailangan idulog po sa Panginoon. Relationship between the husband and the wife, yung pong children and parents, lalo po yung ating mga youth na kinakailangan bantayan po natin sa panalangin. Dahil sabi nga po, di ba, sila po yung pag-asa ng bayan. Meron po kasi ako nakausap na very alarming na din po yung kanila pong lugar, dahil ang dami daw po mga kabataan na nagsusuicide. Parang ginaya po nila yung nangyari kay Eman. So kinakailangan po natin silang idulog dahil nag-explore po yung edad nila eh. So paglabas po nila, magulo na yung mundo nila, magulo na yung paligid. Then pagpasok nila sa bahay na kung saan ay humahanap sila ng comfort, magulo pa rin yung tahanan. So napakahalaga po ng pagsasama-samang ito ng ating po mga Glow Ladies. Ito po'y ginagawa po natin yearly. Ngayon po ay aasahan po natin na tayo po'y magsasamang dumulog sa ating pong panalangin. Ulitin ko po, Friday, January 16 at 7 p.m. Marami pong salamat and God bless you all po. Maraming salamat Ate Susan and we're very glad and grateful to the Lord sa mga buhay ng ating mga Glow Ladies. Actually, I was sharing to Pastor Arden na Pastor, prior to the prayer and fasting that you've introduced today, ito regular nilang ginagawa. So sobrang excited po. Yung asawa ko po last week, pumunta na siya kasi akala niya last Friday. So, ang schedule pala ay 17. Ayan. Sige po, another very important announcement. Would like to inform everyone, our servants, our volunteers, we will be having our servants fellowship on Saturday, January 17, we will be sending you a special invitation through your messenger or social media account for you to have this activity be present. No? So we will start at 4 or 4:30 in the afternoon. Tuloy-tuloy na po yun. We will be offering the best honor to the Lord through your service to the church, no? To these people. So marami-rami po yan. No? Kaya by Wednesday, sana makuha na natin yung figure natin. Yan. Ulit po, January 17, 4:30 in the afternoon. Details will be sent to you through a separate invitation individually. Ayan. Sige po. Okay. At this juncture, we will be acknowledging and recognizing our attendees. If you came here for the first time, pwede ba namin malaman yung mga unang beses na naging part namin sa ating worship service ngayon? Dito sa ating kaliwa, meron po ba tayong first-timer? Pwede po bang pakitayo at nang ma-recognize natin? Meron? Wala. Okay, how about dito po sa ating kanan? Meron po ba tayong first-timer? Kung meron po, pwede po bang tumayo? Ayan, wala. So lahat po, meron. Okay. So, welcome po sa GCF Montalban. Ayan. Sige po.
Ayan po, welcome to GCF Montalban. We are very glad to have your presence to formally welcome our new first time attendee. Let us all stand as we sing our welcome song. You today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we're grown together, worshiping the Lord with all our hearts. We welcome you to GCF. Once again, welcome po. We would like to request your view time later at the Welcome Center po. Yan, thank you sa mga sumubaybay sa atin sa live, sa Facebook Live natin. At sa atin po na dumalo, maraming po salamat. We hope to see you again next Sunday. At sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Let us pray. Lord, thank you again sa iyong kabutihan, sa magandang biyayang natanggap po namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin na samahan mo muli kami this coming week sa aming mga trabaho, negosyo, or sa school. Ano man po ang aming ginagawa, Panginoon. Be with us, Lord God. May we felt your presence, Lord God, sa buhay po namin. At pagpalain niyo po yung aming mga kamay, the works of our hands, at yung tatapakan ng aming mga paa. Lord God, ay pagpalain mo rin po. O Diyos, salamat po sa naging guest po namin. I-bless mo po siya. Kilala niyo po siya at anuman yung kanyang mga ginagawa, tinatangkilik, Lord, ay i-bless mo po. Maging ang kanyang family, Panginoon. Ama, maraming po salamat. Even, Lord, sa aming mga nakasama sa Facebook Live, Lord. Extend your gracious hand towards them, Panginoon. Pagpalain niyo rin po sila sa kanilang buhay. Ano man yung ginagawa nila, Panginoon. Mga pamilya po namin nasa abroad, Lord, mga kaibigan, kapatiran, ipagpalain niyo rin po sila. Ama, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. We just entrust everything to you, even the remaining hours of this day, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. O Lord, thank you again sa mga pagpapalang tatanggapin po namin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen. Amen. Sa pagtatapos po ng ating gawain, muling awitin natin ang salamat, salamat. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi
everyone.